Mabuting araw sa bawat isa at masayang panahon ng paggunita sa kabutihan ng ating Panginoon dahil ngayon ay araw ng Sabat. Binabati ko ang bawat isa ng Happy Sunday. Tayo po mga kapatid ay nasa panahon pa rin ng pandemya. Humigit kumulang kalahating taon na nating nararanasan ang ating pandemya sa buong daigdig. Gayunpaman, mabuhay pa rin tayong lahat sapagkat ang buhay natin ay si Kristo. Bagamat tayo ay nakakaranas ng matitinding pagsubok, maaari niya tayong iahon, alalayan, tulungan so that we can stay happy in the service of our Lord. Sa umagang ito, ako po ay maghahatid sa inyo mga minamahal na kapatid ng salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kaaliwan sa gitna ng ating mga kapagsubukang naranasan sa daigdig. Kaya ang pamagat ng ating mensahe is Victory over Trials. Mayroon akong tanong sa inyo. Kumusta ang inyong kalagayan ngayon na tayo ay nasa new normal? Kumusta po ang ating mga pakiramdam? Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng tugon sa maraming tanong ng bawat isa sa atin kung bakit tayo nakakaranas ng mula nung umpisa ng panahon ay hindi tayo nakaranas ng gaya nito. Don't worry, the Lord is with us. He is going to help us, provide for us, and give joy and peace in our heart. Sa Matthew 5:10-11, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Ama, sa umagang ito kami po ay lumalapit sa inyo, may pagpapakumbaba sa aming mga puso. Kami, Panginoon, ay naninikluhod sa inyo upang ihatid ang kaluwalhatian, ang kapurihan at pasasalamat na tanging sa iyo lamang. Tulungan mo inyong lingkod na siyang magbabahagi ngayon ng iyong mga salita at ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Di man kami magkakasama sa isang lugar, ngunit binubuklod mo ang aming layunin, ang aming puso at isip. Nakatuon kami sa iyong mga salita sa araw na ito at pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataong ito. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. The world we are living in is in a great trouble or greater trouble than before. Alam kong sang-ayon tayong lahat mga kapatid, hindi po ba? Marami nga sa atin, natatakot na tayong lumabas, maski na one step away lang mula sa ating mga tarangkahan. Kung maaari, huwag na tayong lumabas dahil sa pangamba na ang kaaway o ang COVID-19 ay aatake sa kahit kanino man sa atin. Pero huwag tayong mag-alala. We should not lose hope because Christ, our Savior, won the victory for us more than 2,000 years ago. Yan po ay pinahayag sa John chapter 16 verse 33. Kung tayo po ay nakakaranas ng kahirapan because of our faith, we are not to retaliate. Advice po yan ng ating Panginoon. Instead, we are to be hopeful in Jesus for our victories. We have Him. He is in our hearts. He is side by side with us. Hindi niya tayo papabayaan. Sasamahan niya tayo through the Holy Spirit. Mulat sa pool na lumutang ang Kristyanismo sa mundong ito, ilakip na natin ang panahon ng Old Testament.
Maraming mga alagad ng Panginoon ang inusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At magpasa hanggang ngayon, may mga sinusunog na simbahan, sinusunog na mananampalataya, maski na sila ay buhay, binabato hanggang sa sila'y mamatay. At marami pang ibang pagdurusa na nararanasan ng mga anak ng Diyos mula sa daigdig. Sa umagang ito, marahil nagtatanong ka, bakit may pandemya? Sagutin mo, dahil may Panginoong Hesus ako, upang patunayan na siya ay makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang lupigin anumang pagdurusa higit pa sa pandemya. Ang tanong, paano tayo bilang mga Kristiyano na maging matagumpay sa kabila ng pag-uusig na ating naranasan habang tayo naririto pa sa ibabaw ng mundo? Gusto kong maintindihan natin, mga minamahal na kapatid, na ang kaharian ay sinusubok ng ating kaaway. So, I have only 2 points this morning. Number 1 is the kingdom is under trials, and then the kingdom is readily victorious. At ang point number 1, the kingdom is under trials. Kasama tayo sa kingdom. Pag sinabi natin kingdom, we have a king, which is the Lord Jesus Christ. We have the church as our place or kingdom area or the whole world. And then we have also the rules of the kingdom, which is the Word of God. Siyang pinag-aaralan natin from time to time. Under that, ears of the kingdom is being attacked. Tayong lahat ng mga tagasunod, mga anak ng Panginoon ay inaatake ng ating kaaway. Sa verse 10, sabi niya kanina, those who are persecuted for righteousness' sake. Malaking WHO, hindi po World Health. Hindi, nagpapatungkol po yun sa bawat isang tagasunod ng Panginoon na nakakaranas ng persecution dahil sa katuwiran ng ating Panginoon. Sino ang ating kalaban? Yun po ang tanong. Ayon sa Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan o kadiliman sa mga dakong kaitaasan. Nandyan lang po ang ating kalaban. Hindi natin nakikita. He is the bad spirit. He is Satan, our enemy, our deceiver. At tayong lahat ay inaatake because Christ's righteousness is in us. Ano po? Dahil sa taglay nating katuwiran, dahil sa taglay nating Panginoong Hesus, yung ating pagsunod sa Kanya, galit ang mundo sa atin. We are being attacked when people hate us, separate themselves from us, reproach or criticize us, cast out our names as evil, and falsely say all manners of evil against us. Walang hindi makakaranas ng mga panunukso, pagsalita ng masasama laban sa atin, tinatawanan tayo, kung ano-anong mga pasinungaling ang sinasabi nila sa atin. And you could read that almost all part of the Bible. At you could read that also in Luke 6:22-23, John 15:19, and Matthew 5:11. Hindi na natin sila kayang basahin lahat. You can just read it by your own in your house. If you are persecuted, remember that it is better to suffer doing God's will than to suffer doing evil. Natutunan na rin lamang natin, mga kapatid, na gumawa ng kabutihan. Sundin na natin ito. Practicein natin na gawin sa bawat araw, sa bawat bahagi ng ating buhay.
Huwag tayong manghinawa hanggang sa wakas sapagkat gagantimpalaan tayo ng Panginoon sa pagdating ng tamang panahon. Not only heirs of the kingdom being attacked, but opposition, letter B, is expected in Jesus' name. Wala nang gagawin ang mundo sa atin kung hindi i-oppose. Gagawa ka ng mabuti, haharangin ka. Magpapadala siya ng mga angel of darkness para hadlangan, sirain ang ating mga mabubuting layunin sa pangangaral ng salita ng Panginoon, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, at sa pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ito ay mga gawaing ayaw ng kaaway. Pero sabi niya sa verse 11, mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masasama sa napawang kasinungalingan dahil sa akin. Huwag tayong mag-alala. Ginagawa natin ang mabubuting bagay dahil sa ating Panginoon. And it should not come as a surprise to us if people persecute us. It was Jesus who was first persecuted, John chapter 15, 18 to 19. At tandaan natin na kung tayo man ay inuusig, hindi po direktang tayo ang inuusig, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus po. Kaya ang laban na ito ay hindi natin laban ito ng Panginoon. Tayo'y kasangkapan lamang ng Panginoon upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga salita. But the battle belongs to the Lord. People may call us by disgusting names. Pagtatawanan ka, masakit. But when we are walking with the Lord to please Him, it won't matter anymore. Sabi nga sa Roma 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Araw-araw, gabi-gabi, lahat ng sandali, nandyan, nagngingit-ngit parang isang leon ang ating kaaway. Humahanap ng pwede niyang sirain, kainin, wasakin. Ngunit hindi niya kayang gawin ito dahil ang ating Panginoon ay higit na mas malakas sa Kanya. Tulad nga ng nabanggit natin kanina sa Efesos 6:12, our struggle is not against flesh and blood, but against the spirit of darkness. Di natin nakikita ang masamang espiritu. But he is trying to make some kind of distraction every time we do things for the Lord, because he is always opposing the righteousness, the kingdom of God. So let us focus on God, stand firm, and be strong in our faith. That is according to 1 Peter 5:9. Never pay back evil with evil, but evil with good. Bait ng ating Panginoon, ano po? Ang ganda ng kanyang mga advices. Secondly, the kingdom is readily victorious. Heirs of the kingdom can celebrate, letter A, under that. Because it says in verse 12, rejoice and be glad. It is an imperative command by the Lord. Pwede pala na maski nakakaranas tayo ng kahirapan, pagdurusa, pagsubok, tukso, ay pwede tayong mga galak at magsaya, magdiwang sa ating mga puso. Pwede po. Kaya yun ang mensahe ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, that we must rejoice and be glad. Let's count every day as the day of the Lord, that we can taste the joy of the Lord always sa lahat ng araw ng ating buhay. Remember, the early Christian rejoiced when they suffered shame in Jesus' name. Acts 5:40-41. And they called the apostles back in
They had them beaten with a whip and warned them not to speak in the name of Jesus. Then they let them go. The apostles left the council and were happy because God had considered them worthy to suffer for the sake of Jesus. Ang early church po, lalo na yung kanyang mga alagad ay paulit-ulit na naranasan po ang mga pagsubok sa kanila habang sila ay tumutupad sa kalooban ng Panginoon na ipangaral ang kanyang mabuting balita. Huhulihin sila dito, i-release sila sa ibang lugar, huhulihin na naman sila at i-release na naman nila. Pero hindi po nang hinawa ang mga alagad sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. And they were happy because God had considered them worthy to suffer for the sake of Jesus. As long as they are doing the things of the Lord, hindi sila mapipigilan. Kaya doon sa Acts 5:42, they were with one heart with Him and never stopped preaching or proclaiming the good news of the Lord Jesus Christ. Also, you could read that in Matthew chapter 10, verse 23. So let us learn to rejoice and celebrate when we are being tested with people opposing us. Ngayon, hindi po flesh and blood, ulitin ko, ang ating kalaban. It's the bad spirit that is roaming around. Sabi nga, our enemy is just one step away from our door or from our gate. Nandyan lang siya at anytime pwede niya tayong i-grab, i-attack, gagawin niya lahat ng kanyang pwedeng magawa para tayo ay sirain o hatakin palayo sa Panginoon. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil gaano mang oposisyon ang ginagawa ng kaaway, hindi tayo matitinag. So, letter V under that, not only heirs of the kingdom can celebrate, but we can also expect a great reward. Anong sinasabi doon sa verse 12? Mangagalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So it takes faith to believe in our rewards from the Lord. In fact, our faith will really be tempted until the day of the Lord comes. 1 Peter 1:7. It is the day when we will receive the crowns prepared for us with praise and glory from the Lord. Gusto kong i-share lang sa inyo yung following crowns prepared by the Lord for the faithful disciple of Him. Number 1, the imperishable crown. You could read that in 1 Corinthians 9:24-25. And then number 2, the crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2:19. And the crown of righteousness, thirdly, 2 Timothy 4:8. And then number 4, the crown of glory. That is in 1 Peter 5 verse 4. And then lastly, but not the least, yung panglima, the crown of life. Na lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay tatanggap nito. But we must aim also. You could read that in Revelations 2:10. Pero ihangad pa rin natin itong other 4. Imperishable crown, crown of rejoicing, crown of righteousness, and crown of glory. And receiving this crown is just halfway the fullness of joy, to the fullness of joy. But the privilege of presenting our crowns at the feet of our Lord is the completeness of our joy in the Lord. Ngayon pa lang masaya na tayo knowing that the Lord is going to reward our sufferings, our missions, our work, yung pagbabata natin.
Pagdating natin, higit na kasiyahan doon sa langit ang ating maranasan as promised by the Lord Jesus Christ. So mga minamahal na kapatid, let's aim to receive all these 5 crowns stated in the Word of God. To close my sermon, I want to read John 16:33. First sa English, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Para mas maintindihan natin ng maigi, basahin natin sa wikang Tagalog. "Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig na ang sanglibutan." Tulad ng nasabi ko kanina, hindi po natin pakikibaka ito. Tayo ay kasangkapan lamang ng Panginoon to show forth His glory, His victory, His power, because He knew that He is inside our hearts, na sa ating puso po siya. Tulungan tayo ng Panginoon na habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, we don't know when. At hindi rin natin alam kung ano ang hatid sa atin ng pandemyang ito. Don't worry. Do not fear. Just obey God and let's serve Him with all our hearts. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, pinagpapasalamat namin ang pagkakataon na mayroong kaming kalayaan sa pag-aaral, sa pakikinig ng inyong salita. Di man kami nagtatagpo-tagpo for almost 6 months now, Lord, sa aming mga bahay-sambahan. But we can still pursue and enjoy studying your word, serving your word to every homes through the online premiering. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay may kalayaang maibahagi dito sa aming bayan at maging sa ibang bayan ay nakakarating. Maaring isang paraan, Panginoon, ng pandemyang ito na mangyari ang mga bagay na ito so that lahat ng mga tao sa daigdig ay abutin ng iyong banal na salita na siyang magbibigay ng pagbabago sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na sinasampalatayanan namin ng buhay namin sa mundong ito ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng pagdurusa, ng kapighatian. Ngunit tulad ng aming napag-aralan sa umagang ito, hindi kami dapat matakot, dapat kaming magsiya, dapat kaming mag-celebrate sapagkat ang iyong ginawa para sa amin more than 2,000 years ago ay napaka-powerful hanggang ngayon. Because you are our victory, Jesus. And we belongs to you, Lord. At sa inyo kami, Panginoon, ay may tunay na pag-asa mula ngayon hanggang sa araw na darating. Patuloy naming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatiran namin, mga kapwa namin na mayroong karamdaman o nagupo, Panginoon, ng COVID-19. Nais namin silang ilapit muli sa inyong makapangyarihang kamay na siyang hihipo sa kanila. Anoint them with healing, Lord. Ibigay mo sa kanila mula sa araw na ito ang patuloy na kadakilaan sa kanilang buhay through healing each one sickness right now in the mighty name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging magtiwala sa iyo. For we know, Lord, that the battle that you are fighting is for the sake of us. At kung kami ay matutuloy, Panginoon, matatapos namin ang lahat ng aming mga lakad sa pagsunod sa iyong banal na kalooban, ay tatanggap kami, Panginoon, ng mga reward tulad ng ipinangako mo sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat, dakilang Ama, sa pagkakataon na kami makapagsama-sama na magmuni-muni ng iyong salita. Hipuin mo na kaming lahat at pagalingin sa aming mga karamdaman. Sa dakilang pangalan ni Jesus,
Ito po ang aming samot dalangin. At ngayon mga minamahal na kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesus, at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu naway sumasa ating lahat, ngayon at magpakailan paman, siya nawa. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong masayang pakikinig.